Hindi mapigilan ang panginginig at paggalaw ng katawan. Hindi makatayo. At hindi makapagsalita ng maayos. 10 taon nang pinahihirapan ng ganitong kondisyon ang 39 na taong gulang na si Marlon Roga. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng kanyang pamilya ang sakit na dumapo kay Marlon. Kakailanganing tumawid ng dagat at magbiyahe ng 7 oras para marating ang ospital na pwedeng tumukoy sa kanyang kondisyon. Pero hindi raw nila kakayanin ang gastos at habang hindi nagagawa ang iba't ibang diagnostic test at gamutan, unti-unti ring lumalala ang sakit ni Marlon. Mula sa Maynila, mahigit 12 oras ang biyahe papunta sa bayan ng Mamburao Occidental, Mindoro. Sa isang bahay sa barangay Tayamaan, nakatira ang pamilya ni Marlon Roga. Dahil hindi na makatayo at makakilos, ang 11 taong gulang niyang anak na si Ana Marie ang nasisilbing mga kamay at paa ni Marlon. Taong 2010, nang unang makaramdam daw ng panghihina at panginginig ng paa si Marlon. Hanggang sa unti-unti raw itong umakyat sa kanyang buong katawan. 2015, tuluyan na siyang hindi makalakad at hindi makapagsalita ng maayos. Marlon, mahirap yung kalagayan mo pero pasalamat ka may ganyan kang anak mo. Yung sinasabi mo sa kanya pag kayo-kayo na lang. Yung dalay, ay lang ako. Sa araw-araw, ito na ang naging sakripisyo ni Ana Marie para sa kanyang tatay Marlon. Kailan ka nagsimulang gumawa ng ganitong responsibilidad sa papa mo? 5 years old po. Ilang taon ka na nga ngayon? 11 po. Tagal-tagal na rin pala, no? Paano mo pinapalakas yung loob niya? Sinasabi po sa kay Papa, lumaban po siya. Bakit mo ginagawa itong lahat ng ito para sa papa mo? Mahal ko po si Papa. Kasi po kung wala si Papa, wala po kami. Matapos asikasuhin ang ama, bubuhatin at dadalhin muna ni Ana Marie ang kanyang tatay sa tindahan. Kung saan nagtatrabaho ang kanyang inang si Annalyn. Si Annalyn naman ang magbabantay sa asawa. Pagkatapos maihatid, diretso na sa eskwela ang bata.